Ang atong hisgutan karon is we will talk about virtues kanibang kinaiya nato, no? Behavior nato. Kay do naman tay mga kinaiya tagsa-tagsa. O mas maayong mahibaluan nato kung unsa ning nga kinaiya nga dapat natong i-apply sa atong day-to-day life. Ang atong reference dinhi is makita sa Colossians 3:12 to 14. O kato sa ning basahon, para nga may bala na to, then naapod tay key verse nga atong patatagan unya pod og emphasis. Mato din sa Colossians 3:12 to 14, nagaingon din therefore as a chosen people, holy and dearly loved, clothe yourselves with compassion, kindness, humility, gentleness, and patience. Bear with each other and forgive whatever grievances you may have against one another. Forgive as the Lord forgive you. And over all these virtues, put on love, which binds them all together in perfect unity. Ang Ginoo mag-bless sa mga pulong atong gibasa. So we will be talking about virtues o kung mga kinaiya, behavior, no, o karakter. Mato din sa atong topic o title, the virtue that binds us in perfect unity. Okay. Ang behavior na to, no, or karakter, importante din na ang atong karakter maayo, no? Kaya ang uban, mablis man siguro, kunya masundong po nila kung wala pa sila niya na. So, mo na ang mahitabo diha. So, si Pablo is very much concerned sa mga magtotoo dito sa Colosas at Colossae. Kay si Pablo manggod kining bantog sa iyang mga trabaho concerning preaching the gospel of our Lord Jesus Christ. So, mauni, no? Now, matog kong gamay og kining forward or introduction, nagaingon din during the early Christianity, many Christian churches have been planted by renowned preachers. Daghang mga simbahan atong panahon sa early Christianity nga natanom niadtong mga bantog nga mga magwawali of the gospel. And one of the prominent preacher is Paul. Hibalo na gyud ta kung kinsa si Paul. Kay siya man gud ang apostle ni Jesus Christ. Maduna gani siya 13 epistles na sulat, and all his writings, his books are full of exhortations about mga advices how Christians may continue to live, on how to become a good example to others. So bisan gani karong panahon we desire to be a good person, no? Exercising our moral values, our virtues, so that others may emulate or imitate us. Mao man na siya ang nahitabo. So si Pablo, di na nato ni siya ikalimod nga ilado gud siya natong panahon particularly na sa mga simbahan nga iyang ginatanom, no, dito sa Asia Minor. Kaya concentration niya siyang mission is in Asia Minor. Di na ako na enumerate ng mga lugar diya, dagan diya, naaman din yung mga na-mention din. Now, he keeps exhorting the early believers in order for them to grow
and become mature. Mao ni siya. Padayon siya nagapanambagod aron nga mutubo ug mag-mature. Kay ang Kristiyanon kung atong i-compare sa tanom, atong gitanom ni siya lingkod pa, ato man yung atibanon niya mutubo. O mutubo na magpaabot na hangtod mag-mature. O mapusla ni kung mamunga na pud siya, di ba? Ana nagka-practical. So nahimo na tong example ni siya. So mauni, no? Aron mag-mature. One of the mag-mature in the faith through Christ teaching. So wala si Paul nagadala og lain nga teaching except the teaching of Jesus Christ. Kay kung sa iya lang, bugado biya siya, di ba? Malamon siya, pero no. Whatever God reveals to Himself concerning His word and concerning His advices to the believers during these days, iya itong gigamit. That's why dagan siya convert, di ba? So, one of the churches he planted is the church at Colossae, of Colossae. He exhorted the believers at Colossae, o sa Colosas ni siya, about moral virtues, mga pamatasan, which he believed this could build them up in perfect unity. So, magkapalingunin, magkapahiusag yung tinuon ni. Kaya kung dili ta may batasan, na ay may, dili, makabungkag niyo. Na ay, batasan na to, laminada sa body of Christ, no, sa church. Dili maayo. So, he made mention, these virtues, sumala din eh. They should be put into practice. Ato yun i-practice. Dili kay ato lang pabayaan nga walay paghatag og importansya ni. So number one na atong isgutan is the virtue of being compassionate. Wow. The virtue of being compassionate. Ang pamatasan na kita kay maluoy. Mubati og kaluoy ngadto sa uban. Why we feel compassionate to others? Because spiritually speaking, kung wala tay kaluoy nila sa mga tao around us, there is a tendency nga kini sila madrag into perdition sa ilang life. Which according to the scripture is condemnation. So, naay spiritual kini nga sani naay spiritual peril sa ilaha. So, muna yang giingon sa verse 12, clothe yourselves with compassion. This behavior implies their concern to help the needy or the less fortunate individuals. Nagapasabot ni na kani nga virtue, no? Nagpasabot ni sa ilang concerns ni adtong naay mga nanginahanglan og tabang. Diba? Kay naa magay nanginahanglan tabang karong panahon na daghan. Labi na ning mga less fortunate ones, individuals who are in dire need of assistance. Kasi naagay assistance. So magtuon gud pagka matinabangon, no? Para kung kinsa gud kung naa sa problema atong matubangan, di man adautan. English man gud ta sa Ginoo anang pagiha, di ba? From those who are materially settled. Now, if we believe na we are materially settled, meaning kuhan ka ba? Mayong imong kahimtang, mayo atong kahimtang. Why not extend our help to those who are in need? So mauni siya ang isa sa mga virtue maangay ikinabuhi sa mga Kristohanon. Not only in those days but also today. Mauni isa ni sa atong mga buluhaton sa karong panahon na. Jesus is our model.
akong gikuhaan og example ang the way how Jesus becomes kanang matinabangon, no? Jesus is our model that we ought to emulate him atong sundugon. Di na nako basahon ang reference, but if you have Bible with you, just open in Mark 8 verse 2. Kaning istorya diri, if you remember, si Jesus is known of his mission preaching the people during those days wherever he went. Pero there was a time na nahapunan na lang sila kay mga tao nagsunod-sunod man. Kunya nagka-problema na ang iyang mga disciples kay hapon na magabihan ni yang panggutom na. Unsa na lang ni nga wa ra bay tindahan dinis dool. Mo to ilang mga argumento. So si Jesus na gibati o concern dito sa maong problema nila. So nangutana siya, kinsa may nagdala dinhi og tinapay. Ay nagdala og 7 ka tinapay. Napoy nagdala og isda. And because of God's concern to meet the need of the people during the time, He blessed the bread and fishes. O tinuod man, nakakaon silang tanan. Kung dagang kayo sila, thousands. Kay sulutan diri, dili lang kay 100. Pero naapay leftover, dagang kayo. So dili ba si Jesus modelo gyud sa tabang? How I wish nga kita muhimo pud ni ana. Amen ba? Yes. Muhimo ta. So let us be sympathetic to others like our Lord Jesus. Sympathetic. So ikaduha nga virtue is the virtue of being kind. No? Gisgutan man gud dinhi sa verse 12b. Kung aton tan-awon dinhi, mato dinhi na be compassionate, be compassionate, clothe yourself with compassion, and be kind, or clothe yourselves with kindness. Kind. Now, ang kindness diri sumala sa akong pagtuon, no? Kindness is a feeling of favor toward others by demonstrating any act of generosity. You see, kanin tao nga makiangayon, mupaambit gyud ko na siya o unsay naa niya, no? Minumdum ko sa akong mama sa una, yadto pa, gagmay pa mi. Excuse me. Magluto ganito siya pagkaon nga sudan nga lami-lami. Maghukad siya, sulod niya sa banagsan o ihatod ni dito ni so-and-so. So meaning nga kain siya, wa man to mangayo, pero gibati niya og pagka makiangayon, gatagan. So, love ka ito si mama sa mga neighborhood, sa mga neighbors during these days. So, man na siya. Naatay atong na-demonstrate ang atong generousness. For this can help build up healthy relationship with each other. Kaya maka-build up na yung relationship, insabay dili, ganaan mo nga manghatag ka, imong silingan niya, bantog ko panghatag. Wala ko yung maaway ni mo, no? Mahinugon ko na sila. Nawa, nalini. Kahigo pa rin batatag sabaw sa manok. Kung maglutong manok. Okay, yun niya na. Maka-build up og healthy relationship with each other. Si Pablo, ingon niya, nasa gisulti pa, din sa 2 Corinthians 9:12, ingon niya, the service that you perform is not only supplying the needs of God's people, but also overflowing in many expression of thanks to God.
Ang iyang gisultihan niya ni is ang mga Macedonian believers or sa tika sa Corinto. Then gi-address dito sa mga Macedonians no sa Achaia pa. Mao ni siya ang pahitabo dinhi. So si Pablo is concerned kayo, no? So ingon niya, the service that you perform is not only supplying the needs of God's people, but it also overflowing but is also overflowing in many expression of thanks to God. Tinuod ni siya. Hatagi ang tao o tabang. Isagun sa lang. Labi na siguro o kwarta. Mupasalamat lang yun, walay tao, nga ambot lang. Experience na mo, nga tagaan ninyo, dili mo pasalamat. Pasalamat yun. Pero ang sumpay nga na, salamat sa Ginoo. Di ba? Salamat sa Ginoo. Matagmuan niyang Panginahanglan. So, ingon na ang bation mga igsoon na maayo yun po nga kay balo kita mo bati sa Panginahanglan sa uban. So, to be kind to others, this will also learn, they will also learn to be thankful to God. Upasalamat yun po na sila. Ambot if you have encountered sa Facebook, kanang na ay grupo di nga Team Looy. Sabay nga sa Facebook, nanghatag ni sila kwarta o mga material in kinds. Utog sa ilang tagaan, mga pumbrigyon, mga mag-uuma, tagaan nila. Pagkahuman, dili lang mo pasalamat dito sa ila sa grupo. Salamat sa Ginoo. Mo na ilang gibati. So, mo resulta yun sa pagpasalamat ngadto sa Dios. Naka-experience mo, anak. Yes. Tinuod na siya. Number 3, virtue. The virtue of being humble. Kani, mapainobsanon sa verse 12c. Atong explain, humility is another virtue that should be exemplified before others in speech, action, and respect. Kanibang pagka mapainobsanon, no? Ato po ning ipadayag, i-simplify po nato atong kaugalingon ni ani. Kay maka build up ni, makatabang ni siya ngadto sa uban. Labi na sa pagsulti, no? O kaning action, o respect. Kanibang kung ikaw yun mo himo niyan, mo pakita ini, dili to nga imong muduol ka unsay imong kinanglan ipaagi og dili mayong istorya. Because a humble approach makapatat sa tinuod lang sa mga tao nga naay mga problema sa ilang pinaiya. Yes. Kay kung dili ka humble sa imong kaugalingon, no, wala gani siya kapaingnan sa imong paglihok. Kinanglan humble gid ka kayo. So, kinanglan i-practice nato. I know, sa gisa sa to, we belong in the family of God and we are to be humble according sa iyang instruction. And once na ato ni siyang himuon, we will be rewarded. So, this virtue could usher others makatabang, maka-entertain, patusuban, toward others, toward value for mission. Matakdan po ni sila. Makaampo po ni sila. Kay, ikuan. Makuan po sila. Ma-influensyan po. That the shape their attitudes, their behaviors, and decisions. Mausap po ang ilang attitudes, ang ilang behaviors, ug ang ilang mga decision. Kung ato pakitaan sila o pagkamapainomsanon. So, ni siya. Now, si Peter, naapoy advice niya concerning humility.
Ako po din yung antusan ko og research ba. Si Peter, ingon po ni Peter, all of you, sabi niya, clothe yourselves with humility toward one another. Ano yung tambag? Sa 1 Peter 5:5, kay sundan ninyo, 1 Peter 5:5, sabi niya, all of you clothe yourselves with humility toward one another because God opposes the proud but give grace to the humble. Hallelujah! Na kung mapahitas unta, na ay Diyos nga mobadlong, mobabag, nya katong atong ginaabusuhan, iyan ang i-lift up. So, I hope nga masabtan nato ni. When we have this virtue, humbleness, kinanglan ipakita gid nato in demonstration, in demonstrating this to others para mabless ang uban, no? And then the other one, no? Kung ano marag lima ni siya ka virtues. The other one is the virtue of being gentle and patient. Gentle. Panabang sabihin gentle sa Bisaya, kanang kuan humble, no? Mura na, no? O mapasensyoso. Kanang kuan nga pagkasulti ba? Gentle nga pagpamaagi. Now, sa verse 12b, sunda lang ninyo sa reference, to be gentle and patient, show a modest respect in dealing others without complaint. Na wala na tayo bagulbul, no? Kung kita mutabang malanta sa uban, di na kinanglan nga napatay complaint, samna siya, uy. Napon siguro kinaiya na. Hintabang pero napalagi hawid, samna siya, uy. Unsan man ilang kahimtang, na may mga unana ba? Even at times of unfavorable situation. Yes, kay naagay mga panahon nga dili maayo. And to be gentle and patient, this could help lifting others up into moral and spiritual awakening. Yes, ma-lift up sila. Ma-remind sila sa moral and spiritual awakening. May nungdanon ba yan yung moral and spiritual awakening? No? Of course, revival. Proverbs 15:1 says, a gentle answer turns away wrath. No? Ang bugnaw na tubag. So kung naatay ka istorya, no, kung medyo naay kay niton, wala, tubaga lang in a gentle way. Because kung atong tubagon in a gentle way, mata pabugnaw sa kasuko. Matod pa na. But a harsh word stirs anger. Kung ang atong sinultihan sakit, mubalos po ang sakit. Ha? Ka-experience mo, anak? Ang atong singgaakan, hindi po naman paulay yung singgaakan. Okay. So let us be gentle and patient in dealing others. The last virtue. Last. The virtue of love. Sa verse 14, balik ko na ako ng atong key verse. And over all these virtues, put on love, which binds them all together in perfect unity. So, mauni, naapay virtue sa gugma, batasan, sa paghigugma, ato mga kinaiya, no? Put on love, which binds them all together in perfect unity. Because when we practice to love others, or if we love others, mubati gid po na silang kalipay. And once nga ato gining i-exercise, i-practice, nagpasabot ni nga adunay pagsinabtanay. Like for example, if we do not love one another within this fellowship, do you think nga naatay unity? Do you think nga mag-exist
mag-unite ta? No. Magbangi-bangi man. Pero kung iiral po yung pag-ibig sa bawat isa, ngayon, magka-unite tayo. So maganda po ang mga believers na magkaroon ng unity. Di ba? Sa church, kinanglan na bakit na unity? Dahil kung ano ang gagawin natin, may mga trabaho diya sa simbahan, kung sa man, lalo na sa gospel, kaya kung wala'y love, wala'y pagsuportahan na iba, kanya-kanya lang, dili na maayo. Dili maayo. Natay mga activities, walang na, di ko ma-appeal di away. Ila-ila rin na. Lisod kayo, lisod kayo, nilapab, lisod kayo istilingon. So, dili maayo. Now, finally, Paul summed up these virtues, and the most profound one is love. Sa tanan ng mga virtues, the most profound virtue is love. Labaw gyud ang gugma. Now, what din the essentiality of love according to the scripture has great impact in the life of everyone. If this is put into practice, because this put into practice, this binds us all in perfect unity. Kung atong i-practice ang love, magkahiusa ta. Di ba? Magkahiusa ta. This also bonds us together. Mahugpong ta in harmony. Mahugpong ta di sa harmonia. Pag inubanay, pag pinagdanay, ay harmony ba? Sa atong mga fellowship na harmonia. An understanding. Kibalot kita mo sabot po. Kung kaso nga na medyo nakulangan, alasamto na lang nato. Di ba? Muna siya. As body of believers, resulting into a perfect unity. So, ato gininting haon na ang love ay iiral po sa ating lahat. Love to God, love to fellow men, love to our family, love to the community, and love also in the church. Kaya kung ato ni siyang i-practice, no, maghiusa. Maghiusa. Posible there is a tendency nga maghiusa ta. So, as I conclude, no, ato na yung tapuson, mga short lang man kayo akong explanation pero doon na po'y unod ba, no? Na po'y unod. Therefore, let us exemplify our virtues so that many will emulate us. Atong pakita ang atong mga kinaiya aron na ay musundog sa ato. Kung may mo gidaytang channel of blessing. Ano ba na ikanta na itong channel of blessing mo? So mga igsoon mo ni, karong panahon na, we are now to begin to enjoy ining tuig 2026, kaduang Domingo ron. Hopefully nga, there shall be mutual love and understanding among ourselves, particularly in doing the Lord's work, being assigned to each one of us. And one of these works that we are doing regularly is to have this fellowship. Diba? Because I believe, though we belong to different identity, atong atong tawag ani denomination ba unsa diha religion magkasinabot gyapon ta because we are one in the body of Jesus Christ. Hinaot nga ang Ginoo mag-bless
sa mga pulong atong gipamlanton.